itong si Justice Carl Miranda, kapatid niya po si Attorney Buenaventura Miranda. Sino siya? Abogado po siya ni former Undersecretary Bernardo sa Senate hearing sa Blue Ribbon Committee. Now, kung maaalala nyo, doon nagtestigo si Yusek Bernardo laban kay Senator Bong Revilla. Pinagbibitiw ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. si Justice Carl Miranda sa paghawak ng kasong malversation ng dating senador. Isang urgent motion for inhibition ang isinumite nito sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw na isa sa sanhi ng pagpapaliban ng arraignment ni Revilla sa susunod na linggo, February 16. Ayon sa mga abogado ni Revilla, kaya nila pinag-i-inhibit si Miranda ay dahil kapatid nito si Attorney Buenaventura Miranda na abogado naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nang tumestigo ito sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Para sa Revilla Camp, marapat lamang ang isinumiting motion upang maipakita na patas at walang kinikilingan ang anti-graft court justice. Hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Ibig sabihin nun, dapat merong ka ring parang ipakita mo or may impression ka rin na wala kang kinikilingan. So yan yung isa sa mga grounds sa motion for inhibition. Sagot dito ni Justice Miranda, walang rason para mag-inhibit siya sa kaso, lalo na at niraffle ito sa pagitan ng 7 dibisyon ng Sandigan Bayan at hindi niya hiniling na mapunta sa kanya. Una na ring nagbigay ng disclosure o ipinagbigay alam ni Justice Miranda sa lahat ang impormasyong ito noon pa lamang return of warrant ni Revilla. Pagbibigay diin pa niya, hindi maiimpluwensyahan ng anumang personal consideration ang kanyang trabaho bilang mahistrado ng Sandigan Bayan. Sa kabila nito, pag-aaralan pa rin anya ng korte ang motion ni Revilla at re-resolbahin sa lalong madaling panahon. Samantala, para naman sa kasong graft, tumanggi si former Senator Revilla na maghain ng plea sa harap ng Sandigan Bayan 4th Division. Kasi nag-file nga kami ng motion to quash information. So ano ibig sabihin nun? Kine-question yung legality o validity ng information. So we are just maintaining that position. No? Naitanong nyo kanina, pero may ruling na yung motion. Tama? Yun yung tinanong nyo. Pero it does not bar us from availing remedies to assail that order denying the motion. Sa kabila nito, binasahan pa rin ng sakdal si Revilla at otomatiko na ang korte ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Not guilty plea rin ang hain ng 2 kapwa-akusado nito na si Dumasig at Juanito Mendoza. Pagbibigay diin ng kampo ni Revilla, hindi delaying tactics ang kanilang ginagawa, kundi paggamit lamang ng mga karapatang mayroon ang isang akusado. So karapatan niya yon at hindi pinagbabawal at hindi rin krimen o hindi masama ang pag-avail ng mga remedies na yun. Kasi kung hindi dapat, hindi siya magiging available. Isasagawa ang preliminary conference sa kasong graft sa darating na February 13 kung saan mamarkahan na ang mga gagamiting ebidensya at ililista ang mga testigo ng depensa at prosekusyon. Si Revilla at 6 na kapwa-akusado ay isinasangkot sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.